What is taxation? Taxation is a method by which the government collects revenue from individuals, businesses, and properties to fund its activities and public services. Or ang pagbubuwis o taxation ay ang proseso kung saan nangongolekta ng pera ang gobyerno mula sa tao at negosyo para pondohan ang mga pampublikong serbisyo at infrastruktura. Sa madaling salita, ito ang paraan para magkaroon tayo ng pondo para sa kalsada, paaralan, ospital at mga serbisyong mahalaga sa atin. Hindi lang ito tungkol sa pagbabayad, ito ay tulong natin para sa pag-unlad ng ating bansa. Next, importance of taxation. Taxes are essential to maintain government functions, provide public services, and support economic development. They are critical for infrastructure, education, healthcare, and security. So, mahalaga ang pagbubuwis para sa pag-unlad ng isang bansa. Dito kinukuha ang pondo para sa mahalagang serbisyo tulad ng edukasyon, serbisyong pangkalusugan, infrastruktura at seguridad ng bayan. Kung iisipin, ang buwis ay nagbibigay daan sa libreng edukasyon, mga pampublikong ospital at infrastruktura tulad ng mga kalsada at tulay na ginagamit ng lahat. Kung walang buwis, mahirapan ang gobyerno na magbigay ng serbisyo sa mamamayan, kaya't ang pagbubuwis ay sumusuporta sa kaunlaran ng bawat isa at sa buong bansa. Bakit mahalaga ang pagbubuwis? Narito ang tatlong pangunahing dahilan. Ang una, ang pagbuwis ay nagpupundo sa mga serbisyong tulad ng edukasyon, kalusugan at seguridad. Sa pamamagitan nito, naalagaan ng gobyerno ang mamamayan. Yun ang panguna. At ang pangalawa, ang buwis ang pundasyon ng ekonomiya. Pinupunduhan nito ang mga programang lumilikha ng trabaho at nagpapabuti ng infrastruktura at humihikayat sa pamumuhunan ng pagpapalago ng ekonomiya. Pangatlo, ang kita mula sa buwis ay ang nagpupundo sa mga proyektong pangmatagalang tulad ng renewable energy, pangangalaga sa kalikasan, at mas maayos na infrastruktura upang masiguro ang makatarungang at napapanatili ang kaunlaran. Ngayon, pag-usapan natin ang sistema ng pagbubuwis noong pre-Hispanic period. Iba ito sa sistema natin ngayon pero may parehong layunin. Ang sistemang ito ay ang System of Contribution. Noong panahon na iyon, binabayaran ang buwis gamit ang produkto, serbisyo o paggawa sa halip na pera. Tinatawag itong tributo, na ibinibigay sa kanilang pinuno o dato bilang tanda ng katapatan at suporta. At yung isa pa, purpose. Ang pangunahing layunin ng kontribusyong ito ay ang pagtaguyod sa pangangailangan ng barangay. Pinupunduhan nito ang mga gawaing pangkomunidad, depensa at suporta sa kanilang leader. Isa rin itong paraan upang mapanatili ang pagkakaisa sa komunidad. Spanish Colonial Period. Ngayon, pumunta naman tayo sa panahon ng Kastila, kung saan naging mas istruktura ang pagbubuwis pero mas naging mabigat sa mga Pilipino. Tributo. Ang tributo ay isang naunang buwis na binabayaran ng mga pamilyang Pilipino. Pwedeng bayaran ito gamit ang pera, ani o ibang kalakal. Ginagamit ang buwis na ito para pondohan ang pamahalaang kolonyal at simbahan. Polo y Servicios. Ang isa pang anyo ng pagbubuwis ay ang Polo y Servicios, isang sistema ng sapilitang paggawa para sa mga lalaking edad 16 hanggang 60. Kinakailangan nilang magtrabaho ng 40 days sa isang taon sa mga pampublikong proyekto tulad ng paggawa ng kalsada, simbahan at tulay. Epekto sa lipunan. Ang mga sistemang ito ay naging mabigat na pasanin para sa mga Pilipino. Marami ang napilitang mamuhay sa kahirapan dahil sa hirap matugunan ang mga buwis, at ang iba pa ay tumakas o lumaban para makaiwas sa mga obligasyong ito. American Colonial Period. Ngayon, pumunta tayo sa panahon ng Amerikano, kung saan nagkaroon ng makabuluhang pagbabago sa pagbubuwis.
Pagpapakilala ng modernong buwis. Ipinakilala ng mga Amerikano ang modernong sistema ng buwis tulad ng income tax at corporate tax upang pondohan ang mga pampublikong serbisyo at operasyon ng gobyerno. Ang mga buwis na ito ay nakabatay sa prinsipyo ng pagtaas sa pagbabayad. Mas mataas ang kita, mas mataas ang buwis. Pagkatatag ng BIR. Sa panahong ito, itinatag ang Bureau of Internal Revenue o BIR noong 1904. Ang pangunahing layuning ito ay masiguro ang epektibong pangolekta ng buwis at pamamahala sa sistema ng pagbubuwis. Epekto sa ekonomiya. Nagkaroon ito ng dalawang epekto. Una, pinahusay nito ang sistema ng buwis, kaya mas epektibo ang koleksyon ng kita ng gobyerno. Ngunit sa kabilang banda, mas pinaboran nito ang mga negosyong Amerikano na madalas na nakasama ng mga lokal na industriya. Pumunta naman tayo sa panahon ng Commonwealth kung saan ang National Internal Revenue Code or NIRC ay naging mahalaga sa paghubog ng ating sistema ng pagbubuwis. National Internal Revenue Code or NIRC ay nilikha upang pag-isahin at ayusin ang sistema ng pagbubuwis. Layunin nitong ihanda ang Pilipinas para sa sariling pamahalaan sa pamamagitan ng mas organisado at maasahang sistema ng buwis. Ang code na ito ay dinisenyo upang pantayin ang pasanin ang buwis sa iba't ibang sektor. Ang layunin nito ay palakasin ang ekonomiya at magkaroon ng mas patas na sistema ng pagbubuwis. Hinihikayat din ng NIRC ang maayos na pagbabayad ng buwis mula sa mga negosyo, opisyal na gobyerno at mga individual. Sa ganitong paraan, napalakas ang ekonomiya at nabigyan ng pundasyon ng ating bansa para sa ganap na kalayaan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang panahon ng martial law na nagdala ng malalaking pagbabago sa sistema ng pagbubuwis. Revenue-driven governance. Sa panahon ito, naging focus ang pagbubuwis para makalikom ng pondo sa mga proyekto ng gobyerno at aktibidad ng militar. Gayunpaman, karamihan sa mga pondong ito ay nakasentro sa administrasyon kaya lumitaw ang mga issues sa transparency, public distrust and issues. Sa parehong panahon, lumaganap ang kawalan ng tiwala sa publiko sa sistema ng pagbubuwis dahil sa mga alegasyon ng katiwalian at maling paggamit ng pondo. Marami ang nagtanong kung ang buwis ba ay tunay na napapakinabangan ng tao ginagamit para sa pansariling interes. Pinapakita ng martial law era na ang kakulangan sa transparency at accountability sa pamamahala ng buwis ay nagdudulot ng pangmatagalang kawalan ng tiwala mula sa publiko. Pag-usapan naman natin ang contemporary tax system na sumasalamin sa makabagong estruktura ng pagbubuwis sa Pilipinas. Contemporary tax system. Income tax, revised through the Train Law to ensure progressive taxation where individuals with higher incomes contribute more. Ang buwis na ito ay kinokolekta mula sa kita ng mga individual at korporasyon. Isa ito sa pangunahing pinagkukunan ng pondo ng gobyerno para masuportahan ang mga serbisyong pampubliko tulad ng edukasyon, kalusugan at infrastruktura. Value Added Tax or VAT. Set of 12%, it applies to consumer goods and services, forming a significant part of the revenue system but raising consumer prices. Ang VAT ay buwis na ipinapataw sa mga produkto at serbisyo sa bawat yugto ng produksyon at kontribusyon. Sinisigurado nito na mas maayos at transparent ang pangongolekta ng pondo ng gobyerno. Exercise tax, imposed on products like tobacco, alcohol, and sugary beverages to discourage consumption and raise funds for health initiatives. Ang exercise tax naman ay espesyal na buwis para sa mga produkto tulad ng alak, sigarilyo at produktong petrolyo. Layunin nitong hindi lamang magbigay ng pondo kundi pati na rin kontrolin ang paggamit at itaguyod ang pampublikong kalusugan. Ang mga buwis na ito ay pundasyon ng fiscal system ng bansa na nagbibigay daan para masuportahan ng gobyerno ang paglago ng ekonomiya at kapakanan ng publiko. Ngayon, pag-usapan natin ang mga reforma at digitalisasyon sa pagbubuwis.
na nagpapakita ng pagbabago ng ating tax system upang umangkop sa modernong panahon. Tax Reform for Acceleration and Inclusion Train Law. Simplified tax brackets and exempted low-income earners to make the system fairer and more inclusive. Ang Train Law ay ipinatupad noong 2018 ay nag-ayos ng sistema ng pagbubuwis para mas maging patas at episyente. Binawasan nito ang personal income tax na nagbigay ng mas malaking disposable income sa mga tao, habang tinaasan naman ang buwis sa mga luho at matatamis na inumin upang isulong ang kalusugan at sustainability. BIR Digitalization Effects. Initiatives to enable online tax filing and digital payment channels to reduce processing time, increase transparency, and minimize evasion. Ang Bureau of Internal Revenue ay nagsimula ng digitalization upang gawing mas madali ang proseso ng pagbabayad ng buwis. Naglunsad ito ng mga online platform para sa tax filing at payment na naglalayong dagdagan ang kaginhawaang bawasan ang katiwalian at tiyakin ang transparency. Isa itong patunay ng pagsisikap ng gobyerno na gawing moderno ang serbisyong publiko. Ang mga inisyatibong ito ay naglalayong lumikha ng isang sistema ng buwis na patas, episyente, at tumutugon sa mga hamon ng digital na panahon. So bilang pangwakas, talakayin natin ang mga hamon sa kasalukuyang sistema ng buwis na nakatuon sa tax evasion at ang proposed solution. So ang tax evasion, despite reforms, tax evasion persists, impacting government revenue and creating inequality in tax burden. So, isa sa pinakamalaking hamon ay ang tax evasion, kung saan sinasadyang hindi magbayad ng tamang buwis ang ilang individual o negosyo. Dahil dito, nababawasan ang pondo ng gobyerno na mahalaga para sa mga pampublikong serbisyo at pambansang pag-unlad. Sa proposed solutions naman, increasing taxes on luxury items, simplifying tax processes, and improving enforcement to ensure compliance among all sectors. Dito naman, upang labanan ang tax evasions, pinapalakas ng gobyerno ang mga hakbang tulad ng audits at parusa at isinusulong ang digitalization upang mabawasan ang mga butas sa sistema. Meron ding mga kampanya sa edukasyon upang hikayatin ang pagsunod at ipakita ang kahalagahan ng pagbabayad ng buwis para sa kaunlaran ng bansa. So ang mga hamong ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa patuloy na inobasyon or innovation at or pagbabago at pagtutulungan upang matiyak ang patas at episyenteng sistema ng buwis.